Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ngayon ng reaction, opinion, itong post ang balita ngayon. Malacanang susunod sa utos ng Korte Suprema, PBBM magkokomento sa petisyon sa pulburon tests. Kinumpirma ng Malacanang na tutugon si PBBM sa direktiba ng Supreme Court of the Philippines kaugnay sa petisyon humiling na siya ay sumailalim sa medical examinations kabilang ang pulburon test. Sa payag ni Palace Press Officer at PCO Undersecretary Claire Castro, iginiit nitong susundin ng administrasyon ang utos ng Korte Suprema. Kung utos po ng Korte Suprema yan, gagampanan po at gagawa po ng comment, sabi ni Auntie Claire. Matatanda ng inutos ng Korte Suprema in Bank na magsumiti ng komento si Pangulong Marcos at Acting Executive Secretary Ralph Recto sa petisyon para sa writ of mandamus na inihain ni Pantaleon Alvarez at iba pang petitioners. Layunin ng petisyon na obligahin ang Pangulo na sumailalim sa physical at mental na pagsusuri kabilang na ang testing sa buhok dito. At ilabas ang medical report para mapatunayan ang kanyang fitness to lead. So, yan po ang kaganapan at salamat naman dahil tatalima sila sa utos ng Korte Suprema. Magandang development ito na may naghain ng petisyon. Itong grupo ng United People's Initiative, ito po yung grupo ni retired Major General Romeo B. Poques. So, ang mga nagsampa ng petisyon si Congressman Pantaleon Alvarez, si retired Brigadier General Virgilio Garcia, at iba pang abogado. Kilala ko itong si General Virgilio Garcia na kasama ko sa trabaho bago ako nag-retire sa Camp Aguinaldo. Matinik na abogado ito. So, sana, hindi ko alam kung anong desisyon ito ng Korte Suprema. Sana lang, pagbigyan ng Korte Suprema ang petisyon na magpa-examine ang Pangulo. Physical and mental. Bakit? Kasi nga, yung napapabalita na yung sakit niya, yung siya mismo ang umamin na mayroon siyang diverticulitis. So ano na ang kalagay nun? Sila lang ang nagsasabi na maayos na siya. Kaya lang wala namang official medical bulletin na pinapakita. Tapos yung ugong-ugong na kung ano pa yon, nagdududa ang taong bayan sa kanyang physical na kalagayan. Maraming nagsasabi na iba na daw ang mukha niya ngayon, iba na. So, this will put to rest ang issue sa kalusugan ng Pangulo kung sana payagan ng Korte na mag-issue ang Pangulo ng kanyang official medical bulletin. Yon namang testing sa buhok, I don't know, medyo hindi ko sigurado yan. Dahil I don't know, kung ordinaryong mamamayan, example, security guard, driver, kami magkuha ng lisensya sa baril, mandatory yung aming testing sa pulburon. Eh bakit hindi pwede sa Pangulo? But again, wala na akong sana lang pagbigyan ng Korte Suprema ang kahilingang ito. Okay. Another, may video akong napanood kanina. May bagong issue tungkol kay Auntie Claire, yung anak niya na dig up ng mga netizens na sige lang kabiyahe sa abroad. Ang dami niya ng mga iba't ibang bansa na parang, anong tawag doon? Wala, bakasyonista.
Kaya sumagot si Auntie Claire na, wala namang hold departure order sa aking anak. Bakit bawal na sigisang kabiyahe? Kaya yung nag-post, I don't know sino yung nag-post, parang lumalabas ng anak ni Auntie Claire ay Nepo baby. Sino ba yung Nepo baby no na binatikos ng todo? Si pamangkin ni Saldico. Yung na-depress na lang dahil sa dami ng babas sa kanya, hindi na nakayanan. So I don't know anong mangyari dito sa anak ni Auntie Claire kasi may video eh. O pictures pala pinakita, nasa Thailand, nasa Dubai. Basta marami yung bansa na ano, may nakalagay pa nga doon na Republic of Maleta. Well, wala namang problema sana yung magbiyahe. Lalo na sa mga private citizens na may kakayanang magbiyahe. Kailan kung government official ka, anak ka ng government official, hindi mo maiwasan yung mapanuring mata ng sambayan ng Pilipino dahil yung issue nga ng mali-maleta. Pati nga ang Supreme Court, Justice Hernando, sa oral arguments ng Supreme Court, nabanggit niya, ayoko yung unprogrammed allocation dahil mabigat. Ipapasok yan sa mabigat na maleta. Speaking of maleta, si BP Sara, promise back na kanina, ang mga magnanakaw, ang totoong magnanakaw ay hindi nagtatago ng pera sa bangko, kundi sa mga maleta. So, grabing bumanat si BP Sara. May press conference yung mga abogado niya kanina, Senator ni Michael Poa, na sinasabi na handa naming sagutin yan sa proper forum sa trial sa Senado. Sa ngayon, hindi kami mag-attend dyan sa hearing nila. Kaya medyo nagalit si Congressman Ridon. Sabi niya, wag na kayong salita ng salita, magpakita kayo! So, dismayado ang mga kongresista sa hindi pagpapakita ni BP Sara sa kanilang mini trial sa Kamara. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng, libreng yero at pako para makapagpatay naman itong tribo ng mas maayos nilang tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Karon mao niyang matagaan si Kuya og yero. So mo ni ang ilang balayan, ilan nang gibungkag tungod sa ka-excited nila. So gibungkag na gid nila kay ilang pulihan. So mo ni. So diretso na lang sila mag-atop. So mo ni lang kahimtang. So silupin lang gipang kanan ni pasapahan na lang og silupin diri sa gawas. So atong sudlor aron atong makita gid kung ano yung kahimtang gisulod. So diri sa sulod pasapahan na lang gid og silupin. Balay. Ibang sapahan og tabol. So mo nga ilang gibungkag na sa ilan ang pulihan ang ilang abuhan ang ilang balay. So man naman nila bungkag kaya nataga naman sila, so mag-atop na lang sila. So, nauman na gidog atop, so nindot na kayo. So, kita na nimo nga nahuman o atop na gid. Salamat sa Ginoo nga nakaatop ra gid mi. Wala gid na dugay nga naipanalangin nga niabot. Oo, so atol pagid sa Pasko, Merry Christmas, Naatol pa gid sa kinaskuhan. Pasko, Merry Christmas. Salamat kaayo kay nakaatop ra gid mig bago. So, pila na imong edad?
20 years old. Imong anak na kay anak. Na isa. So na siya anak isa so 24. So salamat kaayo. So, dagan salamat. Sige, God bless.